hantavirus very quickly. Ano ba to? So, galing nga po siya na mention ata ni Sir Migs kanina. No? So, galing sa rodents, sa droppings. So, ang problema po, so tama po kayo pag sa mga infected individuals, rodents in this case, tapos urine or other secretions nila mapunta po sa isang tao. Yes, that can cause po yung sinasabi nating hantavirus na ang sinasabi nga nila cardiopulmonary disease. Bakit siya cardiopulmonary disease? Kasi po ang manifestation niya talaga shortness of breath, parang flu-like symptom. Pero na-mention nyo rin kanina, it takes weeks no from the event. Kaya sometimes ang hirap i-trace. Tama po ba, Doc? Tama po. Opo, So at least 1 week po yan by the time from the exposure. Kaya ang anong line of thinking ng ibang pasyente, ay flu lang to, trangkaso lang to. So natitake po nila for granted, tapos bigla na lang magkakaroon po ng explosive manifestation. Hirap sa paghinga, yung iba na apektuhan po maskin po yung blood vessel, kaya parang may pasa-pasa ng dugo. Tapos yung iba pati po sa kidneys nila kaya nagkakaproblema sa pag-ihi. So dapat po maging conscious tayo, number one, sa mga settings po na po pwede ka na-expose sa droppings. Tulad po na na-mention niya, nag-bird watching, no? Or let's say, pumunta ka sa mga gubat-gubat, di ba? Nag-explore ka, nagpunta ka, nag-mountaineering ka and everything. So, ang manifestation niya po kasi protean din or non-specific. Para po siyang flu, may masakit na kasukasuan. So, ang dapat po natin malaman doon, basta mayroon po tayong ganong manifestation, pag hindi po gumaling, let's say after 2 days na umiinom ka ng paracetamol, well hydrated, pakonsulta na po kayo sa doktor. Can you test for hanta dito sa Pilipinas? Opo. Okay. Alright. Naku, Alright. maraming salamat, Dr. Jubert Benedicto, ang ating pong pulmonologist and executive director po ngayon ng Lung Center of the Philippines. Thank you, Doc. Always welcome po. Thank you Thank po.